Kapag ba nakakita ka ng pedestrian lane, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Safety, karapatan, road rules and regulation, o patintero? 'Di ba karamihan sa atin ang napapansin ko lang naman dito sa atin, sa mga kasada dito sa ating bansa, ang pedestrian lane ay parang suggestion lang. Yung bang hindi ka, kung gusto mong tumawid, mahipagpatintero ka pa sa driver ng sasakyan. Suggestion ito para sa driver kung hinto ba siya or babagal, or pag nakita siya ng pasahero, manghuhula pa ng tatawid sa kalsada, manghuhula pa siya kung tatawid ba to o hindi. 'Di ba? Ano ba talaga yung purpose ng pedestrian lane? Meron ako mga notes dito. At ang purpose, isang sa mga purpose ng pedestrian lane para protektahan yung mga tumatawid, yung mga pedestrian sa kalsada. Na lagi sila ang priority at hindi nakakaangat ang sasakyan sa kanila. Ito ay simbolo din ng order. 'Di ba? Kung walang pedestrian lane, kung saan-saan na lang tatawid yung mga tao, 'di ba? At ito ay refleksyon ng mutual respect ng driver at ng namamasada or pedestrian, 'di ba? Kung nagko-commute ka at kailangan mo nang tumawid, no, lalo na dito sa Metro Manila, at least marami ng pedestrian lane na pwede mong tawiran. Yun nga lang, 'di ba? Nawawala yung para sa mga driver, yung kailangan nila mag full stop para pagbigyan yung pedestrian. Ano pa? Simple lang, no? Ang purpose ng pedestrian lane. Kailangan huminto ng driver at kailangan makatawid ng ligtas yung pedestrian. Ganun lang kasimple yun. Pero dito parang sa bansa natin, napakakomplikado. Siguro dahil sa dami ng tao na nagko-commute dito sa Metro Manila, or masasabi ba natin kulang sa disiplina yung mga driver? Parang napakasimple lang naman, di ba? Na may nakita kang pedestrian lane, kailangan mong magmabagal or huminto. Hindi huminto, kailangan mong huminto. di ba? Ayun na nga, no? Pag kadalasan nangyayari na ito, senaryo, may pedestrian lane, makikita yung driver. Ang gagawin na ngayon ng jeepney driver, or hindi ko naman nila lahat ng jeepney driver, no? Or mga mass transportation vehicles, lalagpasan nila or hihinto sila mismo dun sa pedestrian lane para makatawid yung mga pedestrian na magiging pasahero nila. Pero kung hindi naman nila magiging pasahero yun, parang hindi naman sila humihinto. Well, observation ko lang yun, no? May mga ganon, pero may mga humihinto rin naman. Tsaka yung sinasabi kong naipagpatentero, di ba? Yung may eye contact yung tatawid doon sa paparating na sasakyan. Doon sa nagmamaneho ng paparating na sasakyan. May eye contact siya. Tapos gaganon siya. Pahihintuin niya. May power yung kamay niya para magpahinto ng sasakyan. O di ba, lahat tayo may superpower. Hindi lang natin alam. Hindi lang natin napapansin na lahat tayo ay may super power. At yun nga, pagka minsan alanganin yung driver ng sasakyan, dumidiretso ito. Dahil minsan naman, ang bagal tumawid ng pedestrian. Alam nyo ba, meron lang, alam ko a 1 minute na parang allotment for a pedestrian na makatawid from the point A to point B.
I don't know, I might be wrong, ha? Hindi ko rin alam, pero parang ganun. In general, it's 1 minute. And ang ibang pedestrian, ang ginagawang diskarte, naghahanap ng kasama. Ganun ka rin ba yung maghanap ka ng mga kasama mo bago tumawid? Tatawid na to, estudyante. Minsan nga, di ba, may mga, lalo na pag yung pedestrian lane malapit sa school, di ba, mayroong mga nagta-traffic. Ba't kailangan natin ng ganun? Hindi ba automatic na sa driver na pag may nakita sa pedestrian, lalo na school crossing, kailangan slow down, man. Slow down, pare. Yun nga, nasaan ba ako? Yung kailangan naghahanap ng kasama. Tatawid na si ate, tatawid na to. Tsaka, sabay-sabay kayo pakiramdaman yan eh. Magpapakiramdaman kayo kung kailangan na ba tumawid. Di ba? Malayo pa lang yung motor, pero mukhang mabilis siya. Tatawid na ba tayo? Since mas marami tayo kaysa sa isang motor, tawid na tayo. Ganon. Ano pa? We rely on instincts. 'Di ba? Pag tumatawid tayo, hindi dapat ganoon eh, yung instinct. Malayo pa 'yon, mga tumatakbo kunyari yung motor ng 50 kilometers per hour. Paano mo, ewan ko pero yung iba magaling talaga tumawid. Alam mo, natatansya nila na yung motor mabilis, umuulan, madulas yung kalsada, pero nakakatawid sila. Oo, delikado kasi dun nga yung risk, di ba? Pero nakakatawid sila. And we rely on reading people, yun nga no, pagkahanap tayong kasama, kung tatawid ba to o hindi na, o kaya yung kabilang taong tatawid, yung makasabay mo sa pedestrian, babasahin mo yung utak niya kung tatawid na ba siya. Tsaka yung body movement, no? So, anong ibig sabihin nito sa atin bilang Filipino? Na adaptable tayo. Marunong tayong mag-adjust sa environment natin. And we improvise, di ba? Yung pag ganun-ganun ng kamay, we improvise pagka tumatawid. And nababasa natin yung sitwasyon ng mas mabilis. Lalo na pag mabilis yung mga kasalubong na sasakyan. We find ways around problems. Diyan tayo magaling sa problema kung paano natin malulutasin ng pagdidiskartehan. Diba? Yun yung word. Madidiskartehan natin yung problema. Pero lahat ng yun may downside. Diba? Isa sa mga downside nung ganun, nasasanay tayo sa isang sistema na bulok, a broken system. Hindi na tayo mag-i-expect ng mas magandang sistema. Kasi marunong naman tayong mag-adapt eh. Marunong naman tayong dumiskarte. Huwag na lang. Kaya isang lesson dito is the pedestrian lane is not just a paint on the road. Kailangan natin itong respetuhin and test natin ang consideration. Kasi araw-araw natin itong ginagamit. So kung may natutunan ka, kung meron man, ngayon, gabi dito sa ating topic, or kung araw mo naman na ito napapanood, paki-follow naman dyan sa follow button. And of course, this is your Tito Son, and wishing you a happy day.